Magandang araw mga banateros. Robin Padilla, tinadtad ng mga pinklawan, winalangya ng mga pinklawan at binastos ng mga pinklawan at pulahan. Nagkamali ba talaga si Robin Padilla sa kanyang pagbitaw na ang prosekusyon ay dapat ay patas? Iba't ibang paliwanag ang naririnig natin, pero isang bagay ang sigurado tayo. Pinagtutulungan na naman ang ating idol na si Senator Robin Padilla. Siya na naman ang laman ng mga komento sa social media ng mga pinklawan, mga pingtae, mga dilawan tae at ng mga tansong loyalista. Alam niyo kung bakit? Kasi itong mga hindot na ito, alam nilang si Matibag ay natibag. Alam nilang si Matibag ay nagmukhang bobo at tanga doon sa impeachment trial. Kaya na lang ang kanilang pinupuntirya ngayon ay si Senator Robin Padilla. Kasi nga naman, kung ikaw nga naman ay gayaan na medyo sumasablay-sablay na, wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang buhay. 'Di ba? Ganyan po ang nangyari ngayon dito kay Robin Padilla. Siya na ang pinagtitripan ngayon. Alam mo naman 'tong mga dilawang tae at saka yung mga pinklawan tae. Yan po yung mga high majestic na mga tao na kataas-taasan at perpektong mga nilalang sa Pilipinas. Pero ang tanong talaga dyan, mga kababayan, mali ba yung sinabi ni Robin Padilla? Yan ang ating pag-uusapan. Sino ba ang mali? Yung mga hindi makaintindi? O yung mas naiintindihan ang batas? Ngunit dahil lang galing lamang ito sa isang action star o sa isang alam naman natin, medyo pag nagsalita si Robin Padilla, marami nagsasabi parang lasing. At marami din nagsasabi na siya daw ay parang kanto boy. Kaya naman din nagagalit itong mga hindot na mga pinklawan at dilawan na ito. Kaya dahil sila ay nagiinit ang ulo kasi hindi sila sanay makarinig ng gayaan. Ang gusto nila yung parang asiniyan at siya klasel yan yung siya nga ganon 6-7, mga gayang-gayan, di ba? Kasi sila ganyan So, pag nakarinig sila ng isang medyo parang barumbado magsalita, ang akala kagad nila, bobo, ganon. Pero hindi nila alam, ang tunay na bobo ngayon ay yung mga nagkokomento tungkol doon sa issue ni Robin Padilla. At ipapaliwanag ko sa inyo yan. Bakit? Patutunayan natin. Dito lang kay Banatbay. Lagi yan, ididebunk natin ang mga katarantaduhan ng mga pinklawan, dilawan at ng mga loyalistang tanso. Mainit na mainit ang ulo niya mga hindot na yan kasi lagi nating binabarayin sa channel natin at saka sa ating Facebook page. Nakita niyo yung huling post ko, yung tungkol doon sa mga politikong dumalaw doon sa isang vlogger pero hindi man lang dumalaw doon sa mga rider. At the same time, galit na galit sila kay VP Sara Duterte dahil si VP Sara Duterte daw kesyo bastos ang bunganga, nagbanta daw sa presidente. Pero tuwan-tuwa naman sila dito sa vlogger, nagrabe magbantayan at sinasabi pa nga niya minsan sa karton, ganyan-ganyan, kung ano-ano sinasabi. Ang dahilan daw nila, si VP Sara Duterte ay isang public official at itong isang top vlogger. Kaya may pananagutan daw si VP Sara Duterte. Ganyang katanga ang mga dinglawan, pinklawan at higit sa lahat ang mga loyalistang tanso. Alam niyo kung bakit? Ang batas hindi tinitignan whether you are a public official or you are an ordinary person. If you are saying this kind of law, the grave threat law, is applicable to VP Sara Duterte, hindi ibig sabihin, hindi available ito sa mga ordinaryong Pilipino. Tanga kayo? Crime is crime whether committed by a person in authority
as an ordinary person. Hindi pwedeng, hindi si VP Sara Duterte dapat managot, pero ito isa hindi. Hindi pwedeng gayon. Ang batas ay sabi nga bulag. Hoy, naku Banat Bay, delicates ka dyan. Baka sabihin na naman nila, ang bobo ni Banat Bay, bulag daw ang batas. Ipapaliwanag ko muna, mga tanga. Makinig kayo. 'Di ba kung makikita mo yung simbolo nung hustisya ay yung babaeng nakagayaan? Ha? Bakit nakagayaan? Nakapikit kasi hindi niya tinitingnan kung anong estado mo sa buhay, hindi niya tinitingnan kung sino ka, hindi niya tinitingnan kung ano ka. Ang ginagawa niya ay tinitimbang niya ang ebidensya. Ibig sabihin ng mga kababayan, ang ustisya ay hindi tumitingin kung sino ka. Ang batas ay hindi tumitingin kung sino ka. Ang batas ay para sa lahat. So, ang aking sinasabi doon sa video na yun, may panoorin nyo sa Facebook ko, Banat Bay. Pangatlong Facebook ko na yan. Lahat ng mga nagdaan, natanggal. Tuwing dumarating ako sa 1 milyon, kaya ayoko nang dumating sa 1 milyon yan eh. Hindi, huwag naman. Mag-subscribe kayo. Follow kayo, follow, ha? Pag dumarating sa 1 milyon, laging chinuchugi. Alam ko na kung bakit. Alam niyo kung bakit? Hindi ko na sasabihin sa inyo. Meron akong nalaman. Eto makinig kayo. Sasabihin ko ba ito? Baka mapahamak yung nagsabi sa akin. Okay, sige na, sabihin ko na. Ang pinuno ng humahawak sa Facebook sa Pilipinas, okay? Yung humahawak dito ay asawa ng isang artista na siya ngayon ang parabagang pwede mag-lift ng mga reported, pero nung aking tiningnan ng kanyang background, siya ay isang second nominee ng isang party list na sagad sa buto ang pagiging pinklawan. At may halong kaliwa. Kaya talagang kontrolado nila ang Facebook. Wala tayong magawa dyan. Wala na tayong magawa. Walang kalayaan dyan, Kaya nga mga kababayan, eto, makinig kayo, Makinig kayo na mabuti. Dito, sinasabi ko na sa inyo, yung pagiging hipokrito ng mga politiko. Hindi ko naman sinabing kasuhan yung vlogger. That's not what I mean, Kasi wala na nga yung vlogger. So, ang aking lamang sinasabi ay kung nagagalit yung mga politiko kay VP Sara Duterte dahil di umano doon sa kanilang paratang na grave threat, bakit todo kayo suporta dito sa isang tao na ang bunganga ay talaga nga namang hindi maganda at galit na galit at may mga ganung pangklaseng pahayag nung pa siya'y nabubuhay. Garapon, ano ba yung sinasabi na, ano ba yung tawag dito, yung karton, something like that. So ano ibig ko sabihin? Yun yung double standard. Ako, wala akong problema dun sa, may problema ako dun sa style ng vlogger. Pero wala akong problema dun sa kanyang opinion. Opinion niya yun eh. Gagalangin ko yun kahit hindi siya kagalang-galang. Kahit barubal siya. Opinion mo yan. Sa'yo yan. Problema mo yan. Diba? Ikaw yan eh. Kung magmukha kang tanga sa opinion mo, problema mo yan. Pero hindi kita tatanggalan ng karapatan na sabihin ang iyong opinion. Sa'yo yan eh. Opinion mo yan. Problema mo yan. Panagutan mo yung opinion mo. Pero, ang akin, yung mga politiko na sumusuporta sa maling opinion, sa hindi maayos na opinion, pero galit sila kay VP Sara Duterte dahil lamang sa kanyang binanggit din. Na same lang naman. Ito nga, mas malala pa minsan yung kanyang bitaw kaysa kay VP Sara. Kasi kay VP Sara, pag ako pinatay, abay gaganti ko. Papapatay ko din kayo. Sa kanya is, hindi pagbabanta yun. Huwag niyo akong patayin. Yari kayo. Warning yun. Di ba? Dito hindi. Diretsuhan, tapos biglang susuporta ng mga politiko. Anong kabalastugan yan? Di ba? Anong katarantaduhan yan? Anong kahipokrituhan yan? Isa pa nga dyan nadalaw ninyo yung vlogger na bastos. Pero hindi nyo man lang nadalaw yung mga napatay na rider. Yung meron pa nga humirit doon sa aking comment, pati nga daw yung mga
napatay na basketballista, hindi daw nila dinalaw. Eh, buti pa si Robin Padilla, agad-agad dumadalaw doon. Alam nyo, kaya hindi nyo maalis, ha? Na talagang si Senator Robin Padilla ay number 1 na senador doon sa huling survey. Pansinin ninyo, ha? Lumabas muna yung survey. Tapos, biglang umatake ng todo-todo lahat ng trolls, lahat ng dilawan, pinklawan, tae at loyalistang tanso. Umatake bigla after lumabas na number 1 si Robin Padilla. Alam niyo kung bakit? Hindi nila matanggap na ang puso't damdamin ng mga Pilipino ay na kay Robin Padilla. Alam mo, hindi lahat ng... Ito just to be honest with you, not everything that Senator Robin Padilla says I believe. Okay? Alam niyo yan, number 1 yan. Ako, I disagree totally with yung kanyang panukala na yung maging vegetarian. Hindi naman yun panukala niya. Na yung, alam niyo na, hindi ko pwede masabi dito, baka maano tayo dito eh. Yung, alam mo na, yung grass. Yung damo. Ay, although sa kanya, medical ang gusto niya. Okay? Hindi naman niya sinasabi gawing legal ang lahat. Ang sinasabi niya yung medical. Ako, hindi pa rin ako agree doon. Kahit medical. Okay? Kasi ngayon nga, naaabuso kahit hindi pa medical. Pag pinayagan mo pa yan, abay lahat na magiging medical. Kaliwat kanan na medical dyan. Alam mo, may mga bagay kasi na maaring scientifically maganda, pero minsan hindi karapat-dapat o naaayon doon sa pagkakataon at sa lugar. Bakit? Kasi nga hindi nga natin ma-regulate na maayos yung iba. Ito pa kaya. Mas malala ito. Yun ang pananaw ko. I disagree with Senator Robin with that. Pero pagdating sa logic, si Senator Robin, sayad. Yung kanyang logic. Bakit sayad? Ibig ko sabihin, yung isang logic ng ordinaryong mamamayan ay naaangat niya ang antas para mas maunawaan ng tao. Ang ganda ng bitaw niya dito, yung ang prosecution ay hindi dapat one-sided. At marami nag-react doon. Kasi nga naman, kung titignan mo siya as is, oo nga isipin mo bakit one-sided? Sila nga yung umuusig, so dapat one-sided lang talaga sila. Hindi mo pwedeng sabihin na dapat, hindi kayo one-sided dapat. Isipin mo parang tama yung mga argumento ng mga Duterte haters. Bakit? Kasi di ba, defense ang sasaside ni BP Sara Duterte, ang prosecution ang lumalaban kay BP Sara Duterte. So talagang meron silang biases o meron silang kinikilingan. If you will only think yung mababaw na dahilan, mukhang tama itong mga Duterte haters. Di ba? Kahit ako nung una, nung una nagulat ako nung sinabi niya yun, pero inunawa ko talaga sabi ko, tignan ko nga kung tama ba yung sinasabi ni Paring Binoy. Alam mo, ipapaliwanag ko sa inyo, tama pala talaga yung sinasabi ni Paring Binoy. At maraming nagkomento tungkol dyan na mga tunay na abogaldong hindi namumulitika. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at
Pilipino